Hi everyone! Ako nga pala si Ma'am Chi at isa akong secondary school teacher sa senior high school at isa rin akong single parent. And today, ibabahagi ko ang aking travel from our house papunta sa aking workplace. Opo, malayo po ang workplace ko kung saan ako nakatira, kaya samahan niyo po ako. So mula po sa bahay namin ay kailangang sumakay ng tricycle papunta sa bayan and it cost me 100 to 150 pesos. Depende po kung arkilado ang tricycle. And pagdating po sa bayan ay sasakay ako ng van, Butako, Mimaropa o ng minibus. So ang pamasahe po dun is 80 to 100 pesos. So pagdating po dito sa Pinamalayan ay kailangan pong sumakay ng habal-habal or motorcycle kasi yun lang po yung pwedeng sakyan papunta po doon. And by the way po pala, pwede rin pala sumakay ng motorbangka pag sa Pola po dadaan. So samahan niyo po ako sa aking travel papunta sa aking boarding house, ang aking pangalawang tahanan. So kahit saan naman pong biyahe, using motorcycle, ang isa po sa nakaka-hassle or nagpapa-hassle, nagpapahirap sa pagbabiyahe ay pag umuulan po. Pero dito po ay doble yung hirap kasi dumudulas po yung kalsada, kaya medyo delikado po talaga. And yan po, lumiko na po kami dito sa may papuntang Kakawan. And opo, nagbo-boarding house po ako doon kasi hindi ko po kaya na mag-uwian bukod po sa layo. Yung layo pala po is kakayanin naman, pero po yung pamasahe at gastos halos doon na lang po mapupunta ang aking sinusweldo kung mag-uuwian po ako. So kayo na po ang bahalang magkwenta. You can comment down below kung magkano po ba ang aking pamasahe, ang nagagastos sa pamasahe papunta sa aking workplace. By the way po, ito pong pagsakay sa habal-habal will cost me 200 pesos. And dumadating po talaga sa point na kailangan na naming tumigil sa mga ilalim ng puno o kung ano mang masisulungan kasi kahit nakakapoti po ay hindi po kaya yung lakas ng ulan. Year 2019 nga po pala nung nagumpisa akong magturo sa barangay Bakawan, Pola, and 5 taon na po ako doon. Halos doon na po ako nakatira kasi every weekend nga lang po ako umuwi. So makikita nyo naman po yung daan namin. So hindi po siya ganun talaga kadali. Matatarik po yung iba, madulas, at yung iba naman po ay rough road. So nagpapasalamat din po kami kasi nga ginagawa na yung ibang part ng kalsada dito para hindi na ganun kahirap ang pagbabiyahe. Noong una po is mahirap po talaga makahanap ng masasakyan papunta po doon sa barangay Bakawan dahil wala naman pong basta-basta nagbabiyahe. Kailangan po meron ka talagang service at meron ka pong kukuning arkiladong masasakyan na motorsiklo papunta po sa Bakawan. Lalo po nung nag-uumpisa pa lang po kami dito. As in totally wala pong signal. Walang data connection, walang pan-text, walang pantawag. So every week po, mababalitaan na lang namin kung ano man pong nangyari ay pag-uwi na po namin sa aming mga bahay. And fortunately po after 4 years or 3 years na nandito kami, nagkaroon na po ng signal and nakakapag-text na po kami or chat dun sa mga pwedeng sumundo sa amin sa tuwing uuwi or mababa kami sa bayan. So ayan na nga po, makikita nyo din po dito na maraming paahon, palusong ng mga kalsada. And eto naman po yung sulit dito. Marami din po sa dinadaanan namin ang nakakatanggal ng takot or pagod sa pagbabiyahe kasi sobra po talaga niyang ang ganda-ganda sa paningin. Pero kahit gano'n po kaganda itong lugar na ito ay kailangan mag-ingat kasi marami pong lumalaglag na bato, lalong-lalo na po pag malakas ang hangin na tumuulan. At ito na nga po, nandito na po kami sa huling barangay ng Pinamalayan at eto na po yung sinasabi kong bakit motorsiklo lang kasi para lang po siyang iskinita ang daan papunta po sa barangay Bakawan. So mag-ready na po tayo dahil ito na po, kasunod na po nito yung pinaka matarik na daan at sinusukuan ng iba pagpunta rito kasi nga po sobrang delikado po kasi ng daan na ito. Kumbaga para po siyang 100 degrees yung angle niya. So hindi po ako nagjo-joke, subukan nyo pong pumunta dito and malalaman nyo talaga na mahirap yung daan dito.
By the way, mas nakakatakot po pala ang daan na ito pag umulan, tapos pababa ka kasi kahit anong gawin mong preno, ay uus-us ng uus-us yung inyong motorcycle. By the way, nakikita nyo po yung mga saging na ganyan kasi po, katatapos lang po dito ng malakas na hangin at ulan. And ito nga po pala yung isa sa mga source ng pangkabuhay ng mga taga rito. And ayan, nandito na po tayo sa unang sityo ng Barangay Bakawan, ang sityo Munting Buhangin. And kung curious po talaga kayo sa Barangay Bakawan, pwede po kayong pumunta dito para masubukan nyo po yung pagbabiyahe at makita nyo po yung magandang place na pwede pong puntahan dito sa Barangay Bakawan. And by the way, ayan, malapit na po ako sa aking boarding house. Andito na tayo sa pangalawang sityo, ang Sityo Bukal. Maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe at sana po ay makasama ko kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat sa panonood. I love you. And nandito na po ako mga message sa aking boarding house. Bye!